Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, medyo ang susunod na mga araw, mag-anticipate tayo ng mga kaguluhan sa Senado. Bakit ko sinasabi yan? Kasi sa susunod na mga araw, marami pang aarestuhin dyan eh. O di ba sabi ni Ombudsman Buying, within 2 weeks, actually si Ombudsman Buying ang nagsabi, May 28, Thursday, ipafile na ang kaso sa Ombudsman kay Jinggoy. Tapos within 2 weeks, ipafile yung kay Villanueva kasi tapos na daw. Kumbaga, finishing touches na yung kaso ni Villanueva. Oh. So sa tingin ko, mga 1 week na lang, ipafile na yung kay Villanueva. O, di another na naman yan. Matindi na naman yan. Ha? Mga kabunyog, mag-aano na naman yan si Cayetano. Magdadrama na naman yan na inaatake daw ang independence ng Senado. Marami pa yan. Si Chis Escudero, sunod na yan. Siguro mga 1 month pa yan. Si Marcoleta, hindi na rin magtatagal yan. Si Marcoleta, bakit? Kasi ang ebidensya mismo kay Marcoleta, yung mga sinabi niya eh. Yung mga sinabmit niya sa COMELEC, hindi naman kailangan na ng malaliman pang investigasyon. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So, mga kabunyog, ang asahan natin dito, sa darating na mga araw, ayan tingnan nyo yan yan yung nangyari ngayon. Umiiyak si mangiyak-ngiyak si Jinggoy. Tapos nakakunot noo si Marcoleta. Si Amy Marcos malungkot. Yan yung mga nangyari ngayon mga kabunyog. Pero sa susunod na mga araw, yan mismong si Marcoleta na humahawa kay Jinggoy, malamang sa susunod, siya na rin yan. Siya na rin yan. Anong gagawin nila dyan? Sasabihin na naman nila, inaapi sila, pinipersecute sila. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, sa susunod na mga araw, asahan natin na marami pang maaaresto dyan sa mga senador eh. Si Joel Villanueva ngayong na yan, susunod na linggo na yan. Mga kabunyog. Kaya at itong si Marcoleta mauuna na ito rin eh. Kasi ang ebidensya sa kanya yung mismong mga sinabi niya eh. At saka yung sinabmit niya sa COMELEC na mga sinumpaang salaysay niya. Admissions yun eh, mga pag-amin yun. Kaya ito, manghiyak-ngiyak si Jinggoy. Ang sabi din ni Jinggoy, ganun din. Sabi ni Jinggoy kanina, hindi ko isasakripisyo ang aking prinsipyo. Papanindigan ko ang aking prinsipyo. Alin na prinsipyo? 3 beses ka nang nakasuhan ng plunder. Di pala? Ang tindi pala ng mo. Ang tindi naman. Ang problema, hindi natin makita nasaan yung prinsipyo doon. May prinsipyo ba si Jinggoy? May prinsipyo ba? Yan ang problema dito kila Cayetano. Ang pinapalabas nila, ang nangyayari ngayon ay under assault ang Senado. Under attack ang independence. Yun yung pinapalabas nila eh. Ang pinapalabas nila, inaapi ang Senado, pinapasuko sila kasi gustong kontrolin daw ng Malacanang. Hindi naman yun. Hindi naman yun. Actually, isa yan sa rason bakit nila pinalitan ang liderato ng Senado. Kasi talagang pag sila Soto sa sila Lacson, kung mali. Ganun yung stand nila Ganun yung stand nila Lacson eh. Ang stand nila Lacson, kahit kasamahan pa nila sa Senado, kung may kaso yan, walang magagawa. Kailangan niyang panagutan. Yun ang pagkakaiba ng liderato ngayon ni Cayetano. Si Cayetano hindi. Si Cayetano, gusto niya protektahan yung mga kapwa niya senador. Kung pwede lang, wag makasuhan eh. Ang problema, gumulong na yung kaso, nandun na sa ombudsman eh. At hindi naman nila kayang kontrolin si Ombudsman Buying. Pero sa totoo lang, natutuwa ang taong bayan dyan.
Natutuwa ang taong bayan na gumugulong ang mga kaso na yan. Kaya lang nitong susunod na mga araw, dahil marami pa sa mga senador ang mga makakasuhan at maaaresto, kung ganyan ang gagawin ni Cayetano, lalabanan niya yung mga yan? Ano yan? Ang gagawin ni Cayetano? Nananawagan siya na mag-aklas ang mga senador. Parang gusto niya sumama daw sa kanya yung minorya, ipaglaban ang independence ng Senado. Anong gagawin niya? Ibabangga niya sa executive? Papalabasin niya na lahat ng itong nangyayari ay ginigipit ng executive ang Senate, ang legislative? Wala namang ganun. Sa totoo lang, ang taong bayan, ang pagtingin dyan, hindi panggigipit ng executive sa legislative. Hindi. Yan ay pagpapanagot sa mga dapat managot. Accountability of public officers. Yan yun. Yan yun. Kaya, natutuwa ang taong bayan dito sa nangyayaring ito. Kaya lang, si Cayetano, ipagtatanggol niya yung mga kapwa niya senador. Hindi natin alam kung anong ipaplano nila sa susunod na mga araw. Pero ang malinaw dyan, siguro pagdating na kay Marcoleta, pagdating kay Villanueva, may mga paplanuhin na naman yan si Cayetano. Maano yan scheming. Maraming napaplanong yan si Cayetano. Katulad nung nangyari kay Bato, planado ni Cayetano yun. Yung nangyaring putukan nung gabi na peke naman, pagtakas ni Bato, planado na naman yun. Itong ginawa ngayon na hindi sumipot yung mayorya, planado na naman yan. Yung plano nila ni Marcoleta na amyendahan ang rules para makaboto kahit absent ka, planado na naman nila yan. At sa darating na mga araw, may plano na naman yan. Kapag lumabas ang arrest warrant kay Villanueva, may plano na naman yan. Kaya lang mga kabunyog, ang mangyayari dito, mayroon tayong Senado na ang Senate President ay ang daladala ay kaguluhan ng Senado at kaguluhan ng bansa. Yun ang malungkot. Kumbaga, ang Senate President mismo ay pasimuno ng kaguluhan sa Senado at kaguluhan sa bansa. Lalong lalalim, titindi ang political tension ng bansa natin. Hirap na nga ang ating mga kababayan, pero mayroon tayong Senate President na ginugulo ang Senado, ginugulo ang ating bayan. So dapat mag-isip-isip na ang mga senador, yung mga may katinuan pa dyan. Payag ba kayo na ang Senado ay ganyan na? Magulo? Actually, pag kahit sinong tanungin mo, ang tingin sa Senado, magulo. Yan ang nangyayari ngayon. At yan ang makikita natin sa susunod na mga araw. Lalala pa yung kaguluhan na yan dahil kay Cayetano. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.